sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, March 20, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Marcos Duterte, walang pinag-iba! Katatapos lang ng ikalawang araw ng tigil pasada, piston, nagbanta ng mas malawakang transport strike hanggat walang aksyon ang pamahalaan sa mataas na presyo ng krudo. Presyo ng petrolyo, ayaw paawat. Posibleng tumaas na naman ng halos 15 pesos kada litro sa susunod na linggo. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Sa harap ng krisis sa Middle East, Pangulong Marcos tiniyak, hindi magkukulang ng pagkain sa bansa. Interest rates baka tumaas kasi that's the best way to control inflation. Matapos sumadsad sa 60 pesos kada dolyar, halaga ng piso, posibleng mas humina pa, babala ng isang ekonomista. Sa ating special report ngayong Women's Month, isang grupo layong pababain ang insidente ng maternal deaths sa pagdadala ng mga ultrasound sa mga liblib na lugar. At sa palakasan, Alex Ayala, hindi bumitiw sa mahigit 3 oras na laro para makausad sa sunod na round ng Miami Open. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matagumpay para kay Piston President Modi Floranda ang idinaos nilang 2 araw na nationwide tigil pasada mula nitong Huwebes. Lalo't nakapagprograma pa sila nitong hapon ng Biyernes sa Menjola sa Maynila. Kasabay nito, may ikinakasa rin silang malakihang tigil pasada sa susunod na linggo. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Matagumpay ang ating sinagawa na transport strike, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang lalawigan. Yan ang assessment ng transport group na Piston sa ikalawang araw ng tigil pasada Biyernes ng hapon, katuwang ang iba't ibang sectoral groups. Tinatayang libo-libong lumahok sa pagkilos bilang pagkalampag sa Marcos Jr. Administration na tanggalin na ang buwis sa langis. Sa gitna yan ang tumataas sa presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Maaga nagtipon ng mga grupo sa Welcome Rotonda sa Quezon City kung saan bantay sarado sila ng pulis. Sumuyurap sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Pasado alauna na magsimula silang mag-mobilize at magmarcha papuntang Menjola, papalapit sana sa Gate 7 ng Malacanang. Nakatunto na sila mismo sa Menjola. May mga nakaposte na rin na pwersa ng kapulisan. Pero hindi na sila nakausad dahil sa mga barikada. Walang permit ang grupo pero pinayagan sila ng PNP negotiator na makapagsagawa ng programa ng 2 oras. Sinabi ko rin sa kanila, magkaroon sila ng marshal, sila yung sasaway doon sa kanila mga kasama na huwag gagawa na anumang bagay na marahas. Gate ng mga grupo, dapat umaksyon na ang gobyerno upang mapababa ang presyo ng langis. Kung susumahin kasi, 1.5 araw lang tatagal ang 5,000 pesos na cash fuel subsidy na hindi pa natatanggap ng mga tsuper hanggang sa ngayon. Naging mapayapa naman ang programa at idinaan pa sa sayaw ang panawagan sa tugtog na hawak mo ang jeep. Gayunpaman, ayon sa Piston, Sa susunod na mga araw ay hindi na lamang tayo ang hihinto sa lansangan dahil nabubuo na po natin ang malapad na alyansa ng iba't ibang buda ng ating public transport. hanggat wala pang aksyon ng gobyerno, magkakasasilang muli ng panibagong malawakang tigil pasada para dinggin ang kanilang sektor. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Nananawagan naman ng pangunawa at tiwala ang Malacanang sa harap ng nagbabadyang malawakan transport strike dahil sa hindi mapigilang pagsirit ng presyo ng krudo. Sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tiniyak niyang naiintindihan ng Pangulo ang hinaing ng transport groups kung kaya't naging prioridad niya ang paglalabas ng ayuda at subsidiya sa sektor. Gayunpaman, kailangan din anyang unawain ang pamahalaan sa layo nitong balansehin ang pangangailangan ng commuters at ng sektor ng transportasyon. Git pa ng palasyo, dapat ay magkaroon ng kooperasyon ang lahat, lalo't hindi naman anya kasalanan ng gobyerno ang giyera sa Middle East. At eto nga po mga ka-A to Z, kapit pa po dahil panibagong malakihang pagtaas ng presyo ng langis ang inaasahan sa paparating na linggo habang patuloy ang krisis sa Middle East. Batay sa tansya ng oil industry sources, posibleng tumaas ang diesel ng hanggang 14 pesos at 50 centavos kada litro, habang ang maaaring akyat din ng presyo ng gasolina ay hanggang 7 pesos at 50 centavos kada litro. Sakaling magkatotoo, posibleng umabot sa hanggang 130 pesos ang kada litro ng diesel at lumagpas naman ng 100 piso ang kada litro ng gasolina sa ilang gasolinahan. Pero giit ng Department of Energy, may sapat na supply ng langis ang bansa. Gayunpaman, nagbabala ito laban sa hoarding dahil maaari itong makaapekto sa inventaryo, lalo na para sa mga pampublikong sasakyan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may sapat na at pangmatagalang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng epekto ng krisis sa Middle East. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagbisita ngayong Biyernes sa Distribution Center ng Century Pacific Food sa Calamba City, Laguna. Ayon kay Marcos, nangako ang mga manufacturer at retailer na hindi muna magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng 30 hanggang 60 araw. Patuloy namang minomonitor ng pamahalaan ng mga pamilihan para matiyak na hindi biglang tataas ang presyo ng basic goods. Sila naman ay pumapayag na to keep the prices na hindi muna basta hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan hindi magagalaw yung presyo. Matapos bumagsak sa 60 pesos ang palitan ng piso kada dolyar, nagbabala ang isang ekonomista na posibleng lalo pang humina ang halaga nito sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Dahil sa mas malakas na dolyar ngayon, inaasahan na rin ang pagmamahal ng iba pang bilihin sa bansa. Pero paano nga ba hindi lubhang mahirapan sa sitwasyon? Alamin sa balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Biyaheng Middle East sana si Oyi ngayong buwan para magbakasyon sa kanyang unika iha. Pero ang dream vacation, canceled muna dahil bukod sa patuloy na kaguluhan doon, baka hindi sumapat ang kanyang ipapalit na pera. Nitong Huwebes lang kasi naitala ang historic low 60 pesos and 10 centavos na halaga ng piso kontra dolyar. Siyempre, pag magdadala ka ng pocket money, abay na 60 pesos mahigit ang palitan. Gaano na lang pocket money ang madadala ko. Saka na lang siguro. Pagka intay-intay na muna ng bumaba ulit ang dollar, basta ngayon hindi pa pwede ba? Ang laki, lugi ako doon ba? Hindi rin aniya siya makadaing sa anak na naghahanap buhay sa ibang bansa dahil alam niya ring mahirap kitain ang perang ipinapadala sa kanya buwan-buwan. Nakakaawa din naman ang naghahanap buhay doon. Alam nga naman pilitin kong magpadala siya ng malaki para lang masunod ko yung mga bili na mimili ko dito. Baka maghihigpit na muna din ako ng sinturon. Yung dating box-box kong pinamimili, baka ngayon ay bag na lang ho. Pero mukhang matatagalan pa bago makabisita sa kanyang anak abroad si Oyi. Dahil ayon sa isang ekonomista, maaring sumadsad pa ang halaga ng piso sa dolyar, bunsod ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Dahil doon sa pa rin, yung pangyayari sa Iran, sa Middle East, yung gera doon. Yung number 1, no? Yung langis, syempre, medyo elevated pa rin, mga nasa
a little over $90 per barrel, no? Kasi we import almost all of our oil, so nag-hedge po talaga yung mga ano natin, no? Yung mga nag-import na langis, nag-import ng commodities. Ayon sa ekonomista, nagsilipatan din kasi ang mga investor sa ikangay safe haven assets kaya naging malakas ang dolyar. Hindi rin aniya maiiwasan ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa kasabay ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pati international rates ng mga bangko apektado. Nandiyan kasi yung central bank. Inuunti-unti niya naman. Ini-stabilize niya. They would do everything to stabilize inflation. Yung interest rates baka tumaas kasi that's the best way to control inflation. Papahinain yung world economy. 4 years ago, ganyan na yung nangyari eh. Ang mainam na solusyon ngayon para hindi lubhang maapektuhan ang pagbaba ng halaga ng piso, pagtitipid. Conservation muna, no? At magtipid muna. Nga, higpit sinturon kasi tataas yung presyo ng ibang bilihin. Huwag muna yung mga non-essential travel. Kasi pagka namili tayo, yan, tumaas yung presyo ng gasolina, diesel. O yung paggamit ng mga sasakyan, dun lang sa mga essential lang, no? Yung mga bakasyon, baka mabawasan muna. Minsan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maiwasang umangat sa 6 na po ang halaga ng piso kada dolyar dahil patataasin nito ang utang ng bansa. Sa ngayon, wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sunod-sunod na po talaga ang pagtaas. Dahil mga ka-A to Z, asahan na rin po ang mas mataas na singil sa kuryente ngayong tag-init. Dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Ayon sa Energy Regulatory Commission, tumaas ang gastos sa pag-aangkat ng fuel na ginagamit ng power plants. Posibleng madagdagan ng 2 hanggang 4 na piso ang dagdag singil kada kilowatt hour. Dagdag pa rito, maaari ring ipatupad ang staggered increase kung magiging masyadong mataas ang dagdag singil. Kaya, tipid-tipid na po muna sa kuryente. Inimbitahan na ng House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig sa March 25, kaugnay ng mga impeachment complaint laban sa kanya. Nakasaad sa liham ni Committee Chairman Jervil Luistro March 19 na maaaring humarap ng personal si VP Sara bilang respondent sa 2 nalalabing reklamo. Ang mga reklamo ay may kinalaman sa umano'y betrayal of public trust, culpable violation ng konstitusyon, misuse of confidential funds, mga bantang pahayag laban sa Pangulo at unang pamilya at umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Sa pagdinig sa March 25, inaasahang tatalakayin ang mga mosyon para sa mga supina sa mga dokumento at ang hiling na mapailalim sa protective custody ng House panel si Ramil Madriaga. Kinumpirma naman ng kampo ni VP Sara na natanggap na ang investigasyon pero wala pang desisyon kung dadalo siya sa pagdinig. If in case the respondent will not participate, meaning they will not present at all evidence, they will not attend or whatsoever, no? There's a possibility na kung ano nangyari doon sa sufficiency in ground will happen also in the determination of probable cause. Habang lalong humihigpit ang tunggalian ng China at United States, nagbabala ang ilang analyst sa lumalalang paglawak ng impluwensya ng Beijing sa iba-ibang bahagi ng mundo. Ayon kay security analyst Chester Cabalza, layo ng China na higitan ng US pagdating sa pandaigdigang reputasyon at impluwensya. Anila, hindi lang ito usaping militar, kundi labanan din sa ekonomiya, impormasyon at paghubog ng pananaw ng ibang bansa. Sa isang 2019 study ng International Republican Institute, nakitang gumagamit ang China ng pinagsamang economic incentives at information operations para maimpluwensyahan ang mga desisyong politikal ng ilang bansa. Ayon din sa observers, nararamdaman sa Pilipinas ang ganitong uri ng impluwensya lalo na sa larangan ng impormasyon, media at mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Kaya balbala ng mga analyst, kailangang maging mapagmatsyag ng publiko.
On your mark, ready, get set, go! Runners, ihanda na nga ang inyong running kit. Dahil arangkada na sa Hunyo ang makasaysayan at kauna-unahang 42-kilometer EDSA Run. Kaiba sa ibang fun run o marathon. Sa pagkakataong ito, kahabaan ng EDSA ang gagamitin para sa Galaxy Manila Marathon sa June 12 to 13. SM Mall of Asia hanggang SM North EDSA at balikan ang magiging ruta ng Historic Marathon. Hatid yan ng Run Rio PH at SM Supermalls. Katuwang din rito ang Department of Tourism na umaasang hindi lang mga Pinoy ang makikiisa kundi maging global runners. Layo ng EDSA Run na ibida ang kultura at husay ng Pinoy sa palakasan. Bukod sa 42-kilometer run category, mayroon ding 21K, 10K at 5 kilometers. Sana maka-attract din tayo ng mga runners not just in the Philippines but also regionally, no, in Asia Pacific. Yeah. It's really encouraging people to really move and to work out because anyway, if you work out, it's good for your body and it makes you happy. Muling nagpakita ng katatagan ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos makuha ang panalo kontra kay Laura Siegemund ng Germany sa halos 3.5 oras na laro sa Miami Open. Hindi naging madali ang laban para kay Ayala kahit pa unang lumamang 3-0 sa first set. Nakaabante kasi ang Katunggali na naitabla ang laro sa 6-6. Umabot pa sa 4 na match point si Ayala ngunit nakuha pa rin ni Siegemund ang huling game ng set. Pero hindi bumitiw at nakabawi ang Pinay tennis sensation na tsinaga ang bawat point para makuha ang ikalawa at ikatlong set sa final score na 6-3, 6-3. Dahil dito uusad si Ayala sa ikatlong round ng Miami Open kaharap si rank number 50 Magda Linette ng Poland na tinalo naman sa upset ang 6-time Grand Slam champion na si Iga Swiatek. Matatandaan sa Miami Open 2025, bumulusok paakyat ang karera ni Alex matapos ang kanyang surprise semi-final finish bilang wildcard entry sa torneo. It means the world to me, and it says a lot of my progress and how I've developed as a player and as a person. I came into Miami last year as a wild card. Now I'm in the third round again, so I'm really, really happy. Susunod sa gitna ng tensyon sa Middle East, bilang ng mga Pilipino sa Israel na gusto nang umuwi ng bansa, wala pa sa 1% ayon sa Philippine Ambassador to Israel. At sa ating special report ngayong Women's Month, isang grupo layon na mabawasan ang maternal death cases sa Pilipinas. Ultrasound dinadala sa mga liblib na lugar sa bansa. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa mga magulang, ingatan po ang mga anak. Nasa pool sa CCTV ang muntik umanong pagdukot sa isang 11 anyos na bata sa Punta, Santa Ana, Maynila, Huwebes ng umaga. Ayon sa ulat, inutusan lang umano ang bata na bumili ng ulam nang sundan ng isang lalaking nakaputi. Kita sa video na hinintay ng lalaki ang bata sa isang kanto. May kitang kasabay ng naglalakad ng bata ang lalaki habang may dalang bisikleta na umabot ng 3 kilometro ang pagsabay sa bata. Nakita ring magkaangkas na ang dalawa sa sumunod na kanto at dito na hinabol ng kakilala ng pamilya. Mabilis namang nakatakas ang suspect. Tuloy naman ang investigasyon para mahanap at madakip ang lalaki. Mariing itinatanggi ni Senate Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito na kinakanlong o pinoprotektahan niya umano ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa sa reklamong ethics kaugnay ng kanyang mahabang pag-a-absent sa mataas na kapulungan. Bunsod ito ng warrant of arrest na umano'y ibinabana ng International Criminal Court laban kay Bato. Ayon kay Ejercito, anumang magiging pasya sa reklamo ay procedural lang dahil may puwang o kakulangan
sa kasalukuyang alituntunin ng Senado. Paliwanag pa ng Senador, wala sa ngayon sa Senate rules ang tiyak na probisyon sa absenteeism o no work, no pay. Kaya posibleng mas-set aside ang reklamo kung diringgin ito agad. Binuksan naman ni Ehersito ang posibilidad na amyendahan ang mga alituntunin ng Senado para masaklaw na rin ang attendance at mga kaugnay na parusa sa hinaharap. Nagsabi ang 7 bansa na handa silang magbigay ng safe passage sa Strait of Hormuz para ma-stabilize ang supply ng enerhiya sa mundo. Sa joint statement ng United Kingdom, France, Japan, Germany, Italy, Netherlands at Canada, kinokondena ng mga ito ang naging pag-atake ng Iran sa mga hindi armadong sasakyang pandagat at sa mga planta ng krudo sa gitnang silangan. Ikinakabahala rin nila ang pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz na siyang pangunahing daluyan ng oil supply na malakian nila ang nagiging epekto sa pinaka-vulnerable na mga bansa sa mundo. Kaya kasabay ng panawagan na itigil na ang pag-atake sa mga sibilyan, nakahanda rin ang mga naturang bansa na umalalay para sa ligtas na pagdaan sa Hormuz. Samantala, 12 bansa naman sa gitnang silangan ang nananawagan sa Iran na itigil na ang pag-atake sa kanila. Sa pulong sa Riyadh ng foreign ministers ng Qatar, Azerbaijan, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, kasama rin ng Pakistan, Saudi Arabia, Syria, Turkey at UAE. Nananawagan rin sila sa Iran na itigil ang banta sa Hormuz. Kinokondena rin naman ng mga ito ang Israel sa pag-atake naman sa Lebanon at sa anilay expansionist policies o polisiya sa pagpapalawak ng nasasakupan ng Israel sa rehiyon. Mas mababa sa 1% ng mga Pilipino sa Israel ang humihiling na makapagpa-repatriate o umuwi ng bansa sa kabila ng patuloy na airstrikes doon. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola, sa mahigit 26,000 na documented at undocumented na mga Pinoy sa Israel, 81 lang ang nakapila para sa repatriation flights. Paliwanag ng kinatawan, karamihan sa mga kababayan ay ayaw muna umanong umalis dahil maayos pa naman ang trabaho at nakararamdam sila ng kaligtasan, lalo't may mga shelter naman sa Israel. As of March 19, umabot na sa 106 na mga Pinoy ang napauwi mula Israel, kung saan dumaan ang iba sa Egypt at ang iba naman ay umuwi sakay ng flight mula Jordan. Karamihan sa nagsasabi naman, they're not yet willing to leave kasi maganda yung trabaho dito. Tapos, in terms of safety naman, nabanggit ko ito sa ibang interview, no? Yung may shelter naman na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin. Karamihan pa hindi nagmamadaling magpa-repatriate kasi nga they feel safe din dito, no? Tumanggi ang Sri Lanka na payagang mag-estasyon ang United States ng 2 warplanes sa isang civilian airport sa timog ng bansa ngayong buwan ng Marso. Ayon sa Sri Lankan President, hiniling ng Washington noong February 26 na ilipat sa Matala International Airport ang 2 eroplanong may dalang anti-ship missiles mula sa base nito sa Djibouti. Pero hindi pumayag ang Sri Lanka para mapanatili ang kanilang neutrality at hindi magamit ang teritoryo nila sa anumang military action. Sa kabila nito, hindi rin pumayag ang Sri Lanka sa hirit ng Iran na port call sa 3 nitong barkong pandigma. Mga ka-A to Z, kasama ba kayo dito? Aabot po sa 33% ng mga Pilipino ang nagsabing very happy sila sa kanilang buhay. Ayon yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa survey noong November 24 hanggang 30, 2025 po yan. Samantala, 50% naman ang nagsabing fairly happy, medyo 15% ang hindi sobrang saya, habang may 2% ang hindi talaga masaya sa buhay.
Speaking of surveys, rank number 56 naman ang Pilipinas sa 147 na bansa sa World Happiness Report ngayong taon. Inalabas ang ulat ng Wellbeing Research Center ng University of Oxford kasama ang Gallup at United Nations Sustainable Development Solutions Network. Ayon sa report, sinusukat ang kaligayahan batay sa pagtataya ng mga mamamayan sa kanilang buhay sa kabuuan. Tuloy-tuloy po ang selebrasyon ng Women's Month pero marami pa ring mga kababaihan at nanay sa buong bansa ang walang access sa maayos na maternal health care. Ito ngayon ang layo ng isang organisasyon na malaman ang kondisyon sa mga liblib na lugar para naman mabawasan ang bilang ng kaso ng pagkamatay ng mga nagbubuntis na hindi man lang naabutan ng maayos na tulong. Mula Palawan, ang Balitang A to Z Special Report ni Stanley Gahete. Dumayo pa mula sa isang islang barangay si Nanay Mona Lisa dito sa Taytay, Palawan. Bagamat nagpapacheck up naman siya sa kanyang pagbubuntis, ito ang unang pagkakataong makikita niya ang kanyang anak sa sinapupunan gamit ang ultrasound. Nung una po, natakot ako, kinabahan kasi ako. Masaya po ako nang una ko siyang nakita sa ultrasound. Pero ang higit na nagpasurpresa sa kanya, Masaya po kasi nalaman ko agad kung ano yung na nagkaroon pa ako ng kambal. Hindi ko po in-expect na may kambal po. Nakita ko po na okay po sila, malusog po at saka maganda po yung ano ng heartbeat nila. kabaligtaran naman ang istorya para kay Nanay Rosemary na una ring sinubukang magpa-ultrasound. Dito kasi niya nalaman mula sa mga doktor at midwife na ang sanggol sa kanyang tiyan ay wala na palang buhay. Masakit, sobrang sakit. So, hindi ko maano, anak ko yun. Nasaktan ako sa nangyari. Hindi ko pa matanggap pero wala parang di na binigay sa amin. Agad namang dinala sa mas malaking ospital si Nanay Rosemary para hindi siya malason sa kanyang sanggol. Simpleng makina pero mahalaga. Ito ang papel na ginagampanan ng ultrasound sa mga kababaihan na nagdadalang tao. Minomonitor ang sitwasyon ng pagbubuntis, maging ang kalagayan ng sanggol. Isa nga ang bayan ng Taytay, Palawan sa may pinakamaraming kaso ng maternal and child death sa nakalipas na 10 taon. Malaki ang populasyon pero maraming kababaihan ang nangangailangan ng tulong. Triple din ang itinaas ng teenage pregnancy sa lugar mula noong bago magpandemya at nitong 2025, lalo na sa edad 10 hanggang 14. Dito na po nag-high school yung mga students from different island barangays. And dahil po na-open yung mind nila sa social media, nagkaroon sila ng easy access sa internet. So yung chat or text messages, mas madali para sa kanila. Ito ang misyon ng Life Matters International. Mabawasan ang pagkamatay ng kababaihan dahil sa pagbubuntis, lalo na sa mga liblib na lugar na walang access sa healthcare. Katuwang ang iba-ibang organisasyon at local government units, tinuturuan ng Life Matters sa mga midwives sa paggamit ng ultrasound. Lalo't kadalasang isang doktor lamang ang nagsisilbi sa bawat 10,000 tao. We were trying to make a bigger impact than medical missions usually do. Ito lang yung organization na pagkakaalam ko na nagtuturo ng ultrasound sa mga malalayong lugar sa buong Pilipinas. Dahil din sa mga portable na ultrasound, mas na-empower ang mga komunidad para mas maipaabot ang tulong pangkalusugan sa mga kababaihan. Siyempre, ang laking tulong po nito para sa amin na rin, tsaka siyempre sa mga nanay. Yun ang pinaka-importante. Kasi habang maaga, malalaman namin kung may problema agad sila. So, may refer namin sa OB-GYN or sa hospital po for further management po. Para sa rural midwives, hindi lang ito training, pero daan para lalo pang mapagsilbihan ang mas maraming kababaihan sa bansa. We all have moms and the moms are the nucleus of the family. Without moms, the family cannot function, families fall apart. Let's just take care of our moms as best as we can. That's a message that fits the Philippines, that fits the entire world. Sa ngayon, aabot na sa 500 nanay, midwives at healthcare workers ang nahatiran ng tulong kabilang ang mga rural areas ng Santa Barbara sa Pangasinan, Culion at Linapacan sa Palawan at sa Lubang Island sa Occidental Mindoro.
Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete, Taytay, Palawan. Mga ka-A to Z, ihanda na ang mga pamaypay at electric fan, maging ang mahabang pasensya. Posible po kasing ideklara na ang pagsisimula ng hot and dry season o tag-init sa huling linggo ng Marso habang patuloy na humihina ang amihan. Ayon sa Pag-asa, dalawang weather system ang kasalukuyan nakakaapekto sa bansa. Ang northeast monsoon o amihan at ang easterlies o mainit na hangin mula sa silangan. Pero giit ng State Weather Bureau, kapansin-pansin na ang unti-unting paghina ng amihan. Senyales na papalapit na ang mainit at tuyong panahon sa mga susunod na araw at linggo. Sa kabila nito, posible pa rin magdulot ng pag-ulan ang mga cloud band sa timog ng bansa, lalo na sa Caraga at Timog Leyte. Samantala, asahan ang mas malawak na maayos sa panahon sa buong bansa sa mga susunod na araw. Usap-usapan ngayon online ang maikli pero sweet na birthday message ni Janela Salvador para kay Clea Pineda. Sa Instagram ni Janela, ibinahagi ang mga candid photo ni Clea. Kasama ang mensahe, sa kabila ng lahat ng biyahe at magulong daan, palagi raw niyang sasamahan at sasaluhin si Clea bilang isang passenger princess. Tinapos niya ang mensahe sa maikli pero taos-pusong pagbati na, "You are so full of love. Happy birthday." Umani naman na maraming reaksyon ang post at binuhos ng fans ang kanilang pagbati at suporta sa comment section. Kamakailan lang nag-post din si Clea ng mga larawan ni Janela habang may hawak na matcha drinks mula sa iba-ibang lugar. Susunod, Tindig Pinay. Mahigit 80 atletang Pinay pinarangalan sa All Women's Sports Awards 2026. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Pinarangalan ng mahigit 80 atletang Pinay sa All Women's Sports Awards 2026. Maging ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos, kinilala bilang ina ng atletang Pinoy. Ang Balitang A to Z Sports ni Lane Garcia. Sa nalalapit na pagtatapos ng Women's Month, kinilala ang lakas at tindig ng kababaihan sa larangan ng sports o palakasan. Bumida ang 83 mga atletang Pinay sa Women's Sports Award 2026 sa Philippine International Convention Center ngayong Biyernes, March 20. Sanipuwersa sa aktibidad ang Philippine Sports Commission at Philippine Commission on Women na naglalayong ipakita ang tagumpay ng mga atletang Pilipina bilang mga huwaran at itampok din ang mga kontribusyon ng mga babaeng lider sa palakasan ng bansa. Bukod dyan, layon din ang naturang programa na mas palakasin ang mga atletang Pinay tungo sa pag-unlad, hindi lamang sa sports kundi sa pagkapantay-pantay ng kasarian. Dinaluhan din ang pagtitiko ng ilang opisyales na namamahala sa palakasan ng bansa na sina Senator Christopher Bongo, Senate President Tito Soto, Quezon City Vice Mayor Gian Soto, Philippine Olympic Committee Abraham Bambol Tolentino at PSC Chairman Patrick Gregorio. Samantala, ilan naman sa mga atletang Pinay ang pinarangalan tulad din na Paralympic swimmer Angel May Otom na nakakuha ng Para Athlete of the Year Award matapos magwagi ng 5 gold medals at 1 silver sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Major awardee din si Agatha Wong ng Wushu na nanalo ng gold medal sa 2025 SEA Games. Kinilala naman bilang Athletes of the Year ang Philippine Women's National Football Team matapos gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pag-uwi ng kauna-unahang gintong medalya sa bansa sa women's football sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Habang Flame Awards naman ang naiuwi ng Olympic boxer silver at bronze medalist na si Nesty Petesio na labis ang pasasalamat sa natamong pagkilala. Such an honor po na makapag-receive ulit ng awards, and siyempre kay Commissioner Bongko, thank you ma'am sa always sa pag-recognize sa sakripisyo ko, sa mga achievements ko, and hindi lang sa akin, sa lahat ng kababaihan ko. Maraming salamat.
sobrang blessed po ako. Kabilang din sa Lifetime Achievement Awardee si Adeline Dumampong Ancheta na isang powerlifter at kauna-unahang Pilipinang nagwagi ng bronze sa 2000 Sydney Paralympics. Sa huli, pinarangalan din si First Lady Liza Marcos bilang ina ng atletang Pinoy sa pagkilala sa kanyang suporta para sa mga atletang Pilipino. Mabuhay ang atletang Pinay! Para sa balitang A to Z Sports, Lane Garcia. Uso na nga ang mga transitions ngayon tulad ng malamig, tumainit na panahon. Pero paano kung ang tao naman na amo, siya naman ang naging aso o aso na tao? Nakakalito? Kaya ba to ng tao? Panoorin. Yun lang. Kung kayo po may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong gabi ay mula sa playwright na si S.Q. Luz. Ang sabi niya, sa digmaan, ang unang napapatay ay ang katotohanan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.